Del L. De La Torre, UP Centennial Publications and Center for People Empowerment and Governance. Meron na po itong bagong edition, published ng Anvil Publishing, yung aking pong publisher, at meron sa National Bookstore, The Total Bookstore. Pero, oy, may nahanap sila, bongga, no, very good. O Mama Gladys, napaka-efficient ng staff mo dito sa Radyo 5 at hindi sila kumakain sa booth. That I can assure you with my forked tongue. Ikaw ba yan, Miriam, kung makatawa? Oh, corruptionary, dictionary of terms na ginagamit sa korupsyon. Abonohan, pandiwa o verb. Abonohan, magbigay ng paunang bayad para sa isang tiwaling transaksyon. Paano ginagamit? Mr. Tong, abonohan mo muna, pare ko, wala pa kasi si Hepe. Mr. Pats, tile mo bulok, SMB. Tuwing may project tayo, lagi na lang ako ang nag-aabono. Ang abono po, paunang bayad lang. Yung nag-abono, pag naningil, times 10 na. Hindi ba corruptionary? Natatanging dictionary ng mga salitang corruption. AC/DC, hindi po ito bisexual. Sa amin po sa lesbian, gay, bisexual, transgender community, LGBT, lesbian, gay, bisexual, and transgender community, AC/DC means alternating current or direct current, bisexual. Maskisan mo isaksak, mangunguryente. Yan po ang AC/DC. Sa salitang corruption naman po, or corruptionary, at may R pa siya, registered, no? AC/DC ay isang pangalan o isang noun. Ibig sabihin, attack, collect, defend, collect, umatake, kumolekta, magtanggol, kumolekta. Nagaway ng mga korap na taga-media. Ouch! Sino naman itong mga kapatid natin sa media? I'll tell you later, meron akong parinig. Pagsusulat ng negatibo tungkol sa isang tao, pagkatapos manghihingi ng pera sa nasabing tao, kapalit ng panibagong sulatin na tatanggol naman sa kanya. At pagkatapos, panibago na naman paghingi ng pera. Ito po na ako ay editor sa Philippine Daily Inquirer noong 1995. May report yung reporter namin, meron siyang report. Yung isa daw, isang top government official, yung isang media broadcaster daw, no? Hindi rito sa kabilang istasyon, no? Malaki. Ay, Lunes, inaaway-away daw niya yung mga tindero ng baboy kasi may foot and mouth disease daw sa buong mundo, no? Ganyan-ganyan. Sa buong Pilipinas, ganyan-ganyan. Biyernes, bago na ang balita niya, wala na raw foot and mouth disease. Kasi nga daw, yung mga asosasyon ng mga nag-alaga ng baboy, di umano, National Hog Raisers Association of the Philippines, ay nagbigay sa kanya ng quote-unquote donation. So, AC/DC, nag-attack ng ulekta, tapos nung namuri, nangulekta ulit. Sabi ko sa reporter, ano ang prueba mo? Wala siyang paper trail. Ang kanyang witness ayaw magsalita. Ang source niya isa, ay wala kang balita, iho. Sabi ko, wala akong balak malibel dahil sa iyong balita na kahit totoo ay wala naman tayong paper trail, wala tayong corroborating witnesses, wala tayong cross-checking of sources, hindi po yan journalism, no? Chika lang po yan. Paano ginagamit ng AC/DC? Official. Number 1, broad. Malalim yata ang iniisip mo. Official number 2, problema. Official number 1, na naman, huwag mo sabihin negative press na naman yan. Hindi ba bumawi naman yung kolumnista sa Diaryong Manila Express? Ang ganda nga ng kanyang second write-up sa inyo, ah. Official number 2, ganda nga. Dinoble naman ang hinihingi sa akin. Official 1, patay. Talagang AC/DC ang mokong na ito. Next word, akong bahala sa iyo. Next words, akong bahala sa iyo. Paniniyak sa sino man nagbibigay ng tiwaling serbisyo na siya ay siguradong mabibiyaan, lalo na kapag nagtagumpay ang proyekto ng korupsyon. Bakit po tayo nagbabasa ng corruptionary? Kasi po, ito ay para rin po itong in honor of, di ba? CGMA Arroyo, First Gentleman Arroyo, former Trade and Transportation and Communication Secretary Leandro, what is his name now? I really forget. At 1, 2, 3, yung best friend ko, teka muna, bago yan, may news alert. Bago yung best friend ko, news alert!
Dalawang suspect sa panggagahasa ng isang bata sa Maynila ng agaw ng baril sa Manila Police District. Rosel Lopez, ikwento mo! Radyo 5, Aksyon, News Alert! Kasalukuyan ngayon nasa Philippine General Hospital yung dalawang suspects ng rape do sa 7 taong bata na si Aniela Arienica dito sa Luzon ng Maynila. Itong dalawang suspect na si Silvio Bacolo at Roderick Oliveros, si alias Junjun at alias Mulong, na habang nasa homicide section ng Manila Police District ay nang agaw ng baril ng isang miyembro ng MPD at nangyari nagkaroon ng bunuan at tinamaan yung isang kasama nito na Junjun at nung natumbala ay yung pulis ay tilabi naman itong simulong at buti na lang ay nakailag at nung pinalil ito simulong yung isang pulis at pagkatapos ay naparil din na isang miyembro ng MPD itong nasabing isa pa rin suspect na ngayon nga ay dinala na sa pagamutan. Ang karagdagang detalye sa aking pagbabalik. Ito ang Radyo 5, Rosel Lopez, 92.3 News FM. Radyo 5, Aksyon, News Alert! Di ba kanina sinabi ko nga sa inyo, binabasa po natin ang mga corruptionary words na related to corruption in honor of, in homage of yung mga ito nga sa Sandigan Bayan, no? For the scandal-ridden 207 broadband deal na NBN-ZTE, ang sabi ng Sandigan Bayan ay kailangan na arestuhin si ex-President GMA, arestado na po. Si COMELEC Commissioner Benjamin Abalos, arestado na po. First Gentleman Juan Miguel Zubiri, ay hindi ho, Jose Miguel Arroyo, sorry ha. Hindi naman po na-aresto, nag-bail. At si ex-DOTC Secretary Leandro Mendoza, no, yan po ang nangyari. Ang tawag po yata dyan, letter K. May karma. O kung bahala sa'yo, paano ginagamit? Smuggler. Boy, tiyakin mo lang na makalusot ang epektos natin at akong bahala sa'yo. Customs agent. Sir, ganyan din po ang sinabi sa akin ni Mr. XYZ, pero konti lang ang napala ko. Customs agent. Ay, smuggler. Ibahin mo kami. Proyekto ng mga nasa itaas. Ito, no? Customs agent. Kayo po ba ang greedy group? Plus? Smuggler. Bakit mo alam, boy? Sabi nga, di umano ni COMELEC, I love the word former COMELEC Commissioner Ben Abalos kay former Secretary Romulo Neri, meron kang 200 dito. 200 million, maybe. 200 what? We do not know, no? Okay. Punta na po tayo sa ating, ito muna dahil importante. Ito yung ating mga televiewers tsaka nakikinig sa radyo. Jonathan Aquino, Manila, 32 years old. Thank you, Professor, for playing my request. Oo naman, no. Basta sabihin mo na sa kamag-anak mo, kaibigan, manood lagi at makinig sa remote control. Sincerely yours, Jonathan, also known as Huggy Bear. Bakit naman kaya Huggy Bear? No? Ikaw ba ay singlaki ng bear? Bear brand. PS, please visit my blog. Nag-advertise na naman. Bongga to mga to talaga. Jonathan, 2rivers.blogspot.com. It celebrates OPM. Gusto ko yan. Original Filipino music. Mark Lique, 26 years old. Pasig City. Good evening po, Professor Danton. Itanong ko lang po sana kung ano po ba ang parabola. At marami po bang tayong ganun na nasulat, no? Okay. Parabola po mga parables, no? Ito pong parabola po ay isa pong kwento na mas malaki po ang kahulugan sa laman ng parabolang ito. Ehemplo po in mana sa Biblia, no? The parable of the mustard seed, yung parabola nung the parable of the lost sheep, no? The parable of the grain of wheat, no? Yung pag a grain of wheat, kailangan munang bumagsak ang buto ng trigo sa lupa bago siya mabuhay uli at mamayagpag, no? Parang tao yan, kailangan mong munang mamatay para mag-born again, no? Talking about redemption and resurrection, no? So magdadala po tayo ng ehemplo ng mga parabola. Meron po mga makabagong parabola, modern parables, no? Pero konti lang po ng sulat ng mga Pilipino. Ang parabola po ng moderno ay susulat ng mga European writers, mga Italiano po, no? Maghanap po tayo ng mga
Ako meron ako nasulat pero masyado siyang grim at very dark, no? Hanapin natin. James Avellana, 25 years old, La Paz, Iloilo City. Talaga naman mga taga Iloilo, lagi na lang nakikinig sa atin. Professor Danton, good evening. Bakit galit yung iba kay Senadora Miriam? Nagsasabi lang naman siya ng totoo. I like her so much. Mabuhay kayo. Bakit yung mga taga Iloilo hindi mo binabati? Ay, binati ko na sila last week, yung mga taga Santa Barbara, hindi ba? Nagpunta na ako dyan, no? Sa Santa Barbara. Nagtawid kami dyan mula sa Capiz, no? Rojas City. Tawid kami sa Haniway. Daan kami Pototan. Daan kami Santa Barbara. Nag-ending kami sa Iloilo City. Yan. So, yan. Sa La Paz, Iloilo City, James Avellana. Avellana is an Ilonggo family name, no? Aking co-teacher si Ada Avellana Loredo. Taga dyan, no? Thank you so much. Ako talagang love ko si Senadora Miriam. Whether you like her or not, she is an icon, no? Hindi ba? Michael S. Makiling, 42 years old, of Las Piñas City. Ano na naman tanong mo, Michael? Puro kabadingan na naman. Good evening, Professor Danton. Ano pong kaibahan ng mga bading sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas sa kailang kilos, ugali, anyo? At iba pa. Okay. Ang kaibahan ng mga bading sa ibang bansa sa western countries, mas marami doon straight acting, no? Yung talaga pag nakita mo, para kang ibabalibag. Di ba? Mas marami doon kesa dito. Mas marami naman sa atin yung mga girl lalo, yung mga transgender, wala namang problema dyan. Okay lang. Mas marami po sa western countries yung pag tinignan mo, maton na maton, no? Min na min. Yung pala, min ang hanap. Yan po ang ating mga televiewers. Punta na tayo sa ating last segment. 11:36 na po. Time check. Ito po ang sinasabi ng mga matatanda sa say ng mga thunder. Mga bugtong, palaisipan, alamat, kasabihan ng nakatatanda. May K ba? Say ng mga Thunders. Sa Remoto Control, sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Mula sa libro Mga Piling Alamat sa Atin na sa Ibang Bansa ni Rosario P. Nemsing, published by Anvil Publishing, my publisher, available in National Bookstore, The Total Bookstore. Ang manok at ang uwak. Alam ba ninyo kung bakit ang manok ay lagi nang nagkukutkot sa lupa? Alam din ba ninyo kung bakit kapag may lumilipad na uwak sa itaas ay takot na takot ang inahing tatawagin sa ilalim ng pakpak ang kanyang mga sisiw? Ganito ang nangyari. Noong araw, makaibigang matalik ang manok at uwak. Madalas dumalaw ang uwak kay inahin at makipaglaro sa mga sisiw nito. Isang araw, napansin ng manok na may magarang singsing ang ibon. Uy, pahiram naman ang singsing mo. Ang ganda-ganda, sabi ni uwak. Sige, iwan ko muna sa iyo. Bukas ko lang kukunin uli. Sagot ng uwak, saka ito lumipat. Ipinagmayabang ng manok ang suot niyang singsing sa ibang hayop. Nang lumapit siya sa isang tandang, kinausap siya nito. Bakit mo suot yung hindi naman sa iyo? Bakit ka nakikipagkaibigan sa uwak, gayong hindi manok na tulad natin? Hala, tapon mo na yung singsing na yan. Sa kapipilit ng tandang, itinapon ng inahin ang kanyang singsing. Kinabukasan, napansin agad ng uwak na hindi na niya ito suot. Nasaan ang singsing ko? Tanong ng ibon. Ewan ko. Takot na sagot ng manok. Naglalakad lang ako, bigla na lang nawala. Nahulog sa kuko ko. Siguro yung nahulog dahil maluwang sa akin. Nahalata ng uwak na nagsisinungaling ang manok dahil nanginginig ito. Alam ko, itinapon mo ito dahil ayaw mo na sa akin. Hanapin mo yon at ibigay mo uli sa akin. Hanggang hindi mo ito sinasauli. Ang singsing ko, hindi mo sinasauli. Kukuha ako na makikita kong sisiw mo at ililipad ko sila sa malayong malayo. Buhat noon, tuloy-tuloy ang pagkutkot ng manok sa lupa para hanapin na itinapong singsing. Pati ba mga manok ay tumutulong sa kanya sa paghanap sa nawawalang singsing ng uwak.
At kapag may lumilipad na uwak sa itaas, mabilis na tinatawag na inahin ng kanyang mga sisiw at tinatakloban agad ng kanyang mga pakpak dahil baka dagitin ng uwak. Yan po ang manok at ang uwak para naman silang mga politikong Pilipino. Mga gahaman, hindi po ba? At langit na naman po ang topic natin. Pakinggan naman po natin si Celeste Legaspi sa Saranggola ni Pepe. A very iconic song, no? Late 1970s po ito. Akala nga na iba, martial law. Ito ng metapora ng martial law. Hindi naman. Siguro ito isang masayang awit lamang. Super Sounds 3, Saranggola ni Pepe, by Celeste Legaspi, original Filipino music, Super Sounds 3! Super Sound sa remote control sa Radyo 5 92.3 News FM at Aksyon TV. Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe, matayog ang pangarap ng matandang bingi. Umihip ang hangin, nawala sa paningin, sigaw ng kahapon, nilamon ng alon. Malabo ang tunog ng kampanilya ni Padre, maingay ang taginting rosaryo ng babae. Nay, 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 nay. Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe, matayog ang pangarap ng matandang bingi. Hinuli ang ibon, pinagsuot ng pantalong, tinali ng pisi, hindi na nagsinturong. Dumaan ang jeepney at gumuhit pa sa kalye, mauling ang iniwan, hindi na tinabi.